Okay. Magandang araw po mga kababayan. Narito na tayo sa ating episode 3 ano, sa channel natin. Ang video na wala disclaimer muna mga kababayan. So ito ay ang purpose ng ating channel ay mag-react sa mga issue politikal ng ating bansa, mga balita na may kinalaman sa politika, di bang mga isyong panlipunan din na kukuha sa ating interes at atensyon. Ang ating mga sinasabi ay sarili lang nating pananaw at ito ay tumutugon sa impormasyon na hanggat maaari iwasan natin na magkaroon ng malalim na pagtuligsa, no, pa isa-isa tayong magpupuna, no, sa larangan ng politika na pag bibigay ng daan sa karapatan natin sa tinatawag na freedom of expression, and then of course some other parts of the Constitution would at least guarantee to address to the government some of towards actions, no? So, magbatikos ng mga bagay-bagay. Nandun naman yan sa ating saligang batas. To petition the government for redress of grievances, di ba? Nandun yan sa Article 3, Bill of Rights, section somewhere in section 7, 8, 9. So, pwede natin yan tingnan. I'm not really pretty sure with the sections, pero siguro nandyan yan. To petition the government with regards to recent grievances. So, hindi naman masidi yung ating mag-react lang tayo, babatikusin din natin yung mga video na reaction na natin. No, so dito si Banat Pai, isa ito sa Duterte aligned na vloggers, no? Tapos iba pang mga video, no? So siguro disclaimer pa, yung disclaimer natin. So yung mga pahayag ng ating mga video ang nagsasalita doon ay pawang kanilang sariling opinion yon, no? So as the host of this program, Reaction Page Politika, salarin din natin yung pananaw. Ang mga nakikinig sa channel na ito, bahala na kayong magkaroon ng sarili nyong analisa at timbangin kung kayo ay maniniwala. So, ito rin yung isang purpose na ginawa natin yung channel para magbigay ng guide sa paano ba natin paminsan-minsan ay kukunin yung mga naririnig natin sa mainstream media, dito sa social media, especially yung pinag-uusapan ay politika, no? There are cases na may mga masyadong delikado, not delikado, in English delicate, no? There are delicate a sense of engagement or engaging yourself with the contents of news or information. So wag ibig natin sabihin, wag tayong basta-basta maniniwala kaagad. So we have to criticize or analyze first bago maniwala man tayo. Siguro din natin ang ating hakbang ay dahan-dahan lang, no? So, although we respect also the style of the vloggers na kinukunan natin ang reaction. Sige, umpisa tayo dito kasi alam niyo naman yung natin, pagbibigyan ng reaction sa mga video ay talagang yung buong buong video niya, no? So, sige, tingnan natin yung dito ni Banat Bay.
natin na ito ang kanilang tanging pag-asa upang maisalba ang kanilang mga ginawang kasalanan. Yan ang totoo diyan. Sunod-sunod na naman ang lumalabas na mga paratang labang kay VP Sara Duterte. Ngayon naman tungkol sa kanyang salin, AMLAC at syempre yung kay Trillanes. Naku po, yung walang katapusang akusasyon ni Trillanes. Pero ang tanong ng So, magkakasunod-sunod na video ito, ano? So, this is our episode 3, pero ito ay dumudugtong pa doon sa mga naunang video natin since ito yung current and trending issue ngayon. So, natalakay na natin ito nung nakaraan, yung mga akusasyon nga ni Trillanes at yan ngayon yung binabalatan at binabanatan ni Banat Bay. No? So, medyo light pa ito si Banat Bay compared kay Boss Dada, di ba? Yung episode to na reaction na natin kahapon. Baka siguro curious kayo, bakit ba, baka ano ka rin, Duterte live vlogger ka rin kasi, hindi. So, mamaya kung matatapusin nyo yung video, makikita nyo may mga pro-admin na mga vlogger tayo dito, no? So, surprise yung ano iba. So, meron lang ako ditong i-confirm. I don't know kung mag-work siya. So, tingnan natin ito. Hindi ko ito... Okay, so hindi. Okay na yan, okay na yan. Baka masira yung ano natin. Sige. Focus muna tayo kay Banat Bay, ano? marami, ito ba ay tunay na paghahanap ng katotohanan? O isa na namang palabas para siraan ng isang kalaban sa politika? Dahil sa panahon ngayon, madaling gumawa ng ingay, madaling mag-akusa, pero mahirap ang patunayan, 'di ba? Yan ang katotohanan. Mahirap maglabas ng mga ebidensya baga. Oh. Sa vlog na ito, hihimayin natin isa-isa ang mga akusasyon. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng salin? Ano ba ang papel ng AMLAC at bakit bigla ngayon ito lumalabas, 'di ba? At syempre, pati yung katarantaduhan. Okay, so matagal-tagal din itong ano matagal-tagal itong video ni Banat Bay, isang oras din. So alam naman ninyo, the first two pilot episodes natin, for episode 1 and 2, ay 2 oras. Ano? Yung isa kulang lang ng 3 minuto, yung isa naman mahigit sa 11 minuto. 2 oras at 11 minuto. So, ano tayo dito? Medyo focus tayo sa video, no? So, kompleto na naman ito, pero paminsan-minsan, kukuha at magbibigay din tayo ng ating kuro-kuro, no? Kung wala man lang, ano, mga sasabihin na medyo hindi lalabag sa panlasa natin, sa estilo ng ating, ano, pagpokomentaryo sa channel na ito, ay hayaan natin na magsalita siguro si Banat Bayan. Gagawin din natin yan sa iba. Well, magbibigay tayo ng ating sariling pananaw. Ano? So, depende sa takbo ng video reaction natin. Na tila inaakusa ni Trillanes. May bahid ba ng politika? Naku po, obvious naman. May tinatago bang mas malaking agenda? Naku po, mas lalong obvious. Kaya kung gusto mong malaman ang buong kwento at hindi lang propaganda ng kampo ng mga damonyo, panoorin mo ito ha, hanggang dulo dahil baka iba ang katotohanang lalabas sa huli. Yon. So, sabi niya yung kampo ng mga that is a style in vlogging. You know? So, but we need to emphasize words and language na ginagamit. Kailangan natin i-emphasize kasi yung mga manunood, merong mga sensitibo na baka may makapanood na bata, ma-aksidente, o ito ay siguro ay pinapalabas sa mga viewers natin sa kanilang television, yung Google TV nila. So baka nandun yung mga bata. So kailangan natin ipaalala, no, na ito ay talagang estilo ng mga vlogger na
Diba? Minsan gumagamit sila ng mga foul language, hindi natin maiwasan yon. And that is their way of showing their expression. Okay. Alam niyo mga kababayan, itong araw na ito ay napaka-importante kaya dapat kumapit lamang kayo sa inyong mga upuan at atin pong ipapaliwanag sa inyo ano ba talaga ang nangyayari dito sa Kamara de Representante. Kasi alam mo biglang naging korte na sila ngayon. Supposedly, magkaroon lamang ng probable cause. Pero tila hindi probable cause ang gusto nilang makuha, tila akusasyon. Kasi when you say probable cause, base, again, base on the impeachment complaint. Sa madaling salita mga kababayan, base lamang doon sa isinagmit na complaint. Hindi maghanap ng ebidensya, hindi kumuha ng ebidensya, hindi maghanap pa ng iba pang wala naman doon sa impeachment complaint. Malinaw po yan. Kasi tila ang nangyayari ngayon, kahit wala doon o hindi naka-attach doon sa impeachment complaint, ay pilit nilang kinukuha sa mga ahensya ng gobyerno. Sa madaling salita, mga kababayan, pinapa-impeach nila ang tao sa katauhan ni VP Sara Duterte, ngunit wala namang ebidensyang mga naka-attach. Makikita ninyo? Kasi dapat may ebidensyang naka-attach. Kaya nga, impeachment complaint. Sa Tagalog, yung complaint, reklamo. Kung isang tao ay nagre-reklamo, dapat meron siyang ebidensya agad-agad naka-attach. Ano ba yung nirereklamo mo? Ano ba yung bakit mo ba siya pinai-impeach? Ano yung nirereklamo mo? Wala ho doon. Basta lang nagbanggit sila ng kung ano-ano, tapos tsaka pa lang sila kumukuha ng ebidensya. Yan nga po yung inirereklamo. Okay, so dito mga kababayan, mapapansin natin ay bumabatikos dito si Banat Bay doon sa Committee on Justice. So, hindi siya lawyer, pero ang sa palagay ko ay syempre baka humingi din siya ng payo ng abogado regarding sa kanyang gagawing content kasi these are critical issues. These are issues that needs a kind of meticulous analysis, di ba? Kasi nga, tulad niya, may mga kaso na inakaharap yung mga ibang banateros, katulad ni Banat Bay. With all of the contents na kailangang i-ano natin, i-filter, no, yung mga bawat sasabihin natin. So dito, siguro, pananaw ko naman ay alam naman ni Banat ba yung kanyang ano dito, yung kanyang stand, yung kanyang pananaw, yung kanyang tindig, yung kanyang pagbibigay ng kanyang mga pagkakataon na siya ay nagbibigay ng kanyang kuro-kuro base sa siguro na mga napag-aralan niya o kumonsulta din siya ng abogado. Sige, ganyan natin. Mo ng isang congressman na si Congressman Marcoleta, yung anak po ni Rodante Marcoleta. Inirereklamo niya, sandali. Wala namang naka-attach diyan na salin. Wala namang naka-attach diyan na bank account. Wala namang naka-attach diyan na sa AMLAC. Bakit ngayon nyo lang hinihingi? Hindi ho kasi ito investigasyon. Hindi ko sila nag-iimbestiga. Sila'y dapat bilang Committee on Justice sa Kamara, dapat titingnan nila,
ito bang pinirisinta sa amin ay may sapat upang iakyat sa plenaryo o wala? Yung ipinirisinta sa kanila, abay mga text laang. Walang itong ebidensya, walang nakalakip na kahit na anumang patungkol sa salin. Hiningi pa po nila. Pinatawag nila BIR, pinatawag nila Ombudsman, pinatawag nila AMLAC, tsaka pa lang po sila humingi. Kaya nga doon pa lang sa simula, mali na kagad yung proseso. Sa Itong sinasabi dito ni Banat-Bay, ang ano dito is natalakay na ito ni Attorney Nel Abayon, na parang nasabi doon ni Attorney Nel sa kanyang sa kanyang vlog na nagsampa si VP Sara ng certiorari dito sa committee, sa Justice Committee siguro, because of the so-called trial overreach, kasi hindi pa yan gagawin yung mga ganyan. Supposedly kung may mga ganyan, dapat gagawin daw yung mga, siguro pag subpina ng mga ganyang mga dokumento, doon dapat sa Senado ginagawa, because syempre yun doon yung impeachment court. Okay. Tunayan, it has to be questioned by the lawyers of VP Sara Duterte. Remember, in a trial, it is very important yung handling of evidence or yung due process. Kung tama po ba na yung proseso ay naibigay doon sa inaakusahan o hindi. Doon pa lang, sablay na naman po sila. Kasi yung proseso tila fishing expedition ang ginawa. Tila wala namang nakalakip na mga ebidensya doon sa complaint, pero sinasabi nila ngayon, oy, asa na yung mga proof yung mga sinasabi ninyo? Amin na. So ngayon pa lang sila naggagather ng mga evidences. Kaya nga nila pinatawag yung mga ahensya ng gobyerno. Ano ibig sabihin nito? Yan ang tawag dyan, fishing expedition. Ano ibig sabihin? Halimbawa, may nagreklamo sa akin, oy, Banat-Bay, nagnakaw ka ng, halimbawa lamang, ninakaw mo yung isang kotse. Inakusahan mo yung tao na yun. Yung kotse ko, ninakaw mo. Halimbawa, inakusahan ka nung may-ari ng kotse. Anong ebidensya mo para sabihin na ninakaw ko yun? Sandali ha. Hihingi tayo ng CCTV. Dapat, bago mo pa sinabing ninakaw, meron ka na kaagad CCTV. Diba? Halimbawa, dun sa mga kaso ko, yung sa reklamo, ikinumplain ako. Halimbawa na itong isang politiko, hindi ko na lang babanggitin. Kasi napakarami nila. Doon sa complaint nila, naka-attach na yung mga videos ko na nirereklamo nila. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan sabihin lang na, oy, ikaw Banat-Bay, nilibel mo ko. Sinabi mo ganito. Tapos, nung tinanong ng prosecutor, asan yung video na yun? Sandali ha, hahanapin namin. Hingi natin kay Banat-Bay yung video na yun. Hingi natin kay Banat-Bay yung video na yun. Ano yung video na yun? Yung inakusahan ako ni Banat-Bay na ako daw ay flood control. Ako daw ay takatanggap sa flood control. Gunggong ka pala eh. Ikaw yung nag-akusa, ikaw dapat ang maglabas nun. Hindi yung hihingi mo doon sa prosecutor o sa piskal pala. Piskal pa palang pala yun. Ang tawag sa kanila. Hindi mo hihingi doon sa piskal. Utusan mo yung piskal. Piskal, pwede ba sabi nga dito kay Banat-Bay, ilabas niya yung video na yon? Hulaan ninyo kung ano sasabihin sa inyo ng piskal. Tarantado ka pala eh. Akusa ka ng akusa, wala ka palang ebidensyang isasama doon sa reklamo mo.
Kaya nga yung mga libel na isinampa sa akin, nandoon yung video, nakalagay yun sa USB, tapos nandun yung title, nandun kumpleto yun. Kasi kailangan yun 'pag nireklamo mo yung tao, may ebidensya kang ipipresenta. Tapos yung piskal, oh, eto yung reklamo sa'yo, banat-bay, sagutin mo. So sasagutin mo naman through your lawyer, sasagot yung lawyer mo, yung tinatawag na counter affidavit. Dito, parang ganun din dapat. Dapat pinresenta na nila lahat. Oh, eto, merong katiwalian sa ganito, ganire, ganire. Ito yung SALN niya, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi eh. Ano ginawa? Para silang nag-mini trial doon sa Committee on Justice o doon sa tinatawag na quote-unquote piskal. Ang nagigets ninyo? Piskal na ang tawag dyan eh. Parang ganun yan kung ilalabas mo sa korte. Para mo sinabi doon sa piskal, huy, pahingi nga ng ng mga ebidensya. Ito naman tarantadong mga congressman natin. Sorry sa term pero yun kayo eh. Ang ginawa ninyo, wala pa pala. Wala pa palang mga naka-attach dyan. Tapos sasabihin ninyo may substance na, meron ng dahilan para wala nga naka-attach eh. Hiningi nyo pa eh. At that moment, tsaka nyo pa hiningi. O, AMLAC, aliga nga kayo. O, BIR, aliga nga kayo. O, ikaw, Trillanes, isa ka pa. Aliga nga kayo, ibigay nyo nga sa amin ngayon yung mga ebidensya nyo. Ang tawag na dyan, trial. Kaya nga, di ba, yan na sinasabi, mini trial na yan. Kasi, ang labo nung ganong klaseng usapin. Ang labo ho nun. So, dyan pa lang, maling-mali na yung prosesong ginagawa ng Kamara. You'll always be around to let me down. Eto tanong mga kababayan. Bobo ba yung mga yan? Hindi. Eh ba't nila ginagawa? Hindi ako sa naniniwala ko ha. Marami namang hindi bobo dyan eh. Nagbobobobobohan. Pero bakit nila ginagawa ngayon? Alam nyo kung bakit? Alam kasi nila na walang mangyayari sa impeachment na ito dahil lahat ng mga inaakusa kay VP Sara Duterte ay sablay. It's either fabricated, it's either malicious, or talagang peke. Halimbawa na nga lang kay Madriaga eh. Kita natin, di ba? Pansinin ninyo. Palpak sila kay Madriaga. Lipat sila ngayon sa ibang issue. SALN, AMLAC. Kasi nga palpak eh. Nakikita ninyo? So, anong ibig ko sabihin? Simple lang, alam nilang walang mangyayari sa impeachment na ito. Maaari, baka nga sabi nung iba, baka nga doon pa lang sa Kamara, wala nang bumoto dyan. Hindi na umabot doon sa ina-expect nilang numbers. Baka, sabi. Pero posible rin naman, ma-impeach na dyan sa Kamara si VP Sara Duterte, pero pagdating sa Senate, sunog lahat ng kanilang ebidensya. Bakit? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. So, baka malito kayo kung ano yung ibig sabihin ng banat bay. Nabanggit niya dito na may impeach si VP Sara sa Kamara, no? May elevate na yung kaso ng impeachment from the House of Representatives sa House of Senate. Doon pa lang siya may impeach. Pero dito, ano pa lang ito eh, parang these are just preliminaries no sa pag-convene ng impeachment proceedings. No, dito kasi nag-uumpisa sa Kamara yung mga initial na mga acts, di ba? So hindi siya masasabi natin na impeachment na yung nangyayari dyan sa Kamara. No? Kaya nga, mayroong isinampa na kaso si VP Sara na according to Attorney Nilabayo, hindi ko kasi nasundan yung yung video.
I wasn't able to locate the video. Na ang naganap doon ay nagsampa siya ng certiorari kasi nga there is an overreach, no? Yung trial overreach kasi hindi na nga yun function ng Committee on Justice, no? So supposedly, kung mayroon na talagang sapat na ebidensya according to various lawyers, no, na nagki-criticize sa actions ng Kamara, dapat inano na brinote out na yung ano sa plenaryo para pagbotohan para i-transfer na kaagad sa Senate. Saka yung Senate naman, 'di ba? Forthwith, they will start now the trial. So, yun yung ano doon, yun yung nakaraan. Pero dito, sinabi ni Banat Bay na may impeach sa ano sa Kamara or sa House of Representatives. Hindi siya may impeach. Yung ano, yung probable cause, yun yung sinasabi ni Attorney Lin. The probable cause to file the impeachment case is already with substance na nga. So napatunayan na, yun nga yung sinasabi ni Attorney Luistro, Congressman Luistro na napatunayan nila doon sa kanilang ginawang hearing. Okay, sige. Diba? Halimbawa na nga lang po yung kanilang akusasyon regarding doon sa SALN, di ba? Yung sa SALN, ipakita natin ito. Pakita lang natin yung akusasyon kay VP Sara Duterte para mas mas maunawaan Sa natin. isang pinusisi ng mga kongresista ang SALN o dokumentadong yaman ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Kaugnay pa rin ito ng aligasyon sa impeachment na may nakaw na yaman umano ang bise. Para sa iba pang detalye mula sa Batasang Pabansa, may express report si Marian Enriquez. Marian, saan ba sumentro ang hearing? Anong nailahad dyan? Yes, Ruth, sa muling paggulong ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, sumentro ang diskusyon sa alegasyon ng umano'y unexplained wealth ng bise at umano'y hindi mo pagdedeklara ng mga ari-arian sa kanyang SALN. Simula pa lang ng hearing, may patutsada na agad ang chairman ng komite na si Representative Gervin Luistro kay VP Sara na absent ulit sa hearing. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. Kung ayaw humarap ng vice-presidente, hayaan natin na ang mga numero ang magkwento. Sa pamamagitan ng mga numerong ito, malalaman natin ang tunay na pagkatao sa likod ng posisyon. Diyan pa lang. Alam mo, ganito kahina ang utak nitong babaeng to eh. Diyan pa lang, lumalabas na kaagad yung pagkiling mo. Pinipresenta nyo pa lang yung mga ebidensya, diyan pa lang kumikiling ka na sa statement mo. 'Di ba? Paano mahuhusgahan ng tama yung mga ipinipresentang supposedly ebidensya na wala rin naman kung yung mismong head, ito kasi ang head ng chairperson ng House Committee on Justice siyang head. So dapat diyan pa lang hindi ka bias, dapat we would listen. Dito pa lang para ka na nga nangangampanya. Dito pa lang halatang propaganda niya yung ginagawa ninyo diyan. Diyan nabuking ka na kagad Nabuking na kagad yung ginagawa niyo diyan sa Kamara Siya ba ay tunay na public servant o isa pa lang private billionaire? Someone called me a scammer, so I'm going to wash my face live for everyone to see. Minsan, sobrang init. But with Food Panda, a world of flavor awaits you. Make life delicious. Food Panda? Dahil alam naman po natin na ito ang kanilang tanging pag-asa upang maisalba ang kanilang mga ginawang kasalanan. Yan ang totoo dyan. Dahil alam naman po natin na ito ang kanilang tanging pag-asa upang maisalba ang kanilang mga ginawang kasalanan. Yan ang totoo dyan.
Kung pa lang, halatang propaganda niya yung ginagawa ninyo dyan. Diyan, nabuking ka na kagad eh. Nabuking na kagad yung ginagawa niyo dyan sa kamera eh. Siya ba ay tunay na public servant o isa pa lang private billionaire? Samantala, unang sumalang ang pagbusisi sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng BICE. Present si Ombudsman Boying Remulla at ang Central Records Division Office. Dito isa-isang pinumpirma ang bawat total net worth ng BICE sa mga ongsa ay nasa public service mula 2007 hanggang 2024. Sa Ocenyo 7 nang magsimula si VP Sara bilang Vice Mayor ng Davao City. Meron sa higit 7 million pesos na total net worth at nasa 2 million pesos Kaya nagkaroon lang tayo ng power interruption mga kababayan. So, continue tayo kay Banat Bay. pesos na cash on hand. Mula 2007 hanggang 2018, nagdedeklara ang BICE ng cash on hand o bank deposit sa kanyang SALN na umabot sa 3.795 million pesos. Pero simula 2019, tumigil nang magdeklara ang BICE ng detalye sa kanyang cash hanggang 2024. Kinumpirma ng Ombudsman na may 5 walang cash declaration ang BICE. Pakinggan natin itong reaksyon dyan ni Congressman Chua. Noong 20 Pakinggan nyo to ha, pakinggan nyo to. Ito, propaganda. Ito si Chua, magaling din magpropaganda to eh. Magaling tumahol to eh. 19 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Ito, tingnan nyo yung tanong ha, wala po ba siyang dineklara? Kasi inaano nila yung blanco eh. Okay? Yung blanco, tingnan nyo yung sagot. Sasagutin niya ba ng diretso at sasabihin niyang walang dineklara? Tingnan niyo. Po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Eh, di, Hindi wow. Oh. Doon pa lang alam mo na eh. Propaganda eh. Office na office eh. Pero alam mo mga kababayan, kasi kung aalamin mo, ang SALN ay hindi naman po ito sa ombudsman lang sinasagmit. Para lang sa kaalaman ninyo, marami hong pinagsasagmitan yan. Maaari nga rin sa Civil Service Commission eh. Pero sinasabi lang nito, yung kaya nga yung papansin ninyo, yung ombudsman, yung si Madam, sagot? Hindi siya masyadong makadiretso ng sagot. Basta yung sa amin, na sinagmit, medyo may blanco lang. Di ba? Hindi niya masagot eh. Kasi kung ang totoo niyan, hindi naman po dyan lang sa ombudsman. Di ba? Hindi lamang naman po sa karaniwan ito sinusumiti sa mga opisinang may jurisdiction sa kanila. Hindi lang naman po sa ombudsman yun. Maaring sa iba din. Kaya nga, dito magtataka ka, ngayon pa lang nila kinuha yung SALN. Pero ginamit na nila yon doon sa impeachment complaint. So wala pa pala silang kaalaman na meron discrepancy doon sa SALN, and yet ginamit na nila sa impeachment complaint. Ngayon, naghahanap sila ng butas, di ba? Kaya nga ang tawag diyan, fishing expedition. Humarap din sa pagdinig. Humarap din nga sa pagdinig ng Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na si Attorney Ronald Benaventura. Dito inilahad niya yung mga pinakukuhang dokumento ng mga suspicious o yung mga kahinahinalang galaw ng mga transaksyon at covered transactions, yung mga lagpas sa 500,000 pesos na transaksyon, yung mga inireport ng mga bangko ni Vice President Sara Duterte. At Ito pa yun eh. Ito pala yun eh. Mukha pa lang, alam mo na eh. Mukha pa lang eh. Alam mo na kagad eh. Ito yung di umano, allegedly, na kasi meron ako nakitang video eh. Ito news yun, yung video na yun. Siya talaga yung di umano daw eh, dating doon, ngayon, biglang
I think 1 week or 8 days, biglang pinalitan agad-agad yung sa AMLAC. Ito yung pagmumukhang pinalit dun. Yeah? Tapos, matindi yung akusasyon, matindi yung sinasabi nito. Pero bago yan, ito lang ipasok ko lang po. Yung pagdating po sa SALN, ay hindi naman po automatic sa Office of the Ombudsman sinasubmit. Meron pa pong hindi lang ho ito dito isinasubmit. Kaya nga, alam mo, yung pagsagot ni ate na ombudsman, yung si babae, hindi siya makasagot ng diretsyo. Kasi maaari, hindi lang naman sa kanya. Maaari sa iba pang opisina. Maaari kasing sa iba So, kung mapapansin natin yung ginagawang reaction ni Banatbay, talagang din, masusi din yung inaano niya dito, Well, kung mag-observe tayo dyan sa hearing na yan, ay ginawa yan. Kasi nga, yung mga gumagawa ng mga congressman ay saklaw yan ng kanilang kapangyarihan. No? Not until proven. Kasi nga, mayroon na ring reklamo na sinasampa dyan si VP Sara according to the vlog of Attorney Neil Abayon. Nagsampa si VP Sara ng certiorari with regards to the actions of the Justice Committee. Ang hindi ko lang maintindihan ay sinabi na dito ni Banatbay na question yan ng mga abogado ni VP Sara. Baka yun na nga siguro yung ginawang reklamo nila doon sa action ng Kamara. So, marami pa tayong oras, So, ang masasabi ko dito sa ginagawa na pagbalasa ng Kamara, ng Justice Committee sa mga ebidensya na kanilang nakalap, na sinomon ng mga ebidensya, documents. Ito ay magkakaroon ng karagdagan na tulong sa kanilang binibuild up na pagpapatunay na mayroon nang substance, yung probable cause na tinatawag. Kasi yun yung binabanggit ni Gerbiel Luistro at Congressman at Chairman Justice Committee na napatunayan nila. So, yun yung purpose ng prosecution ng Kamara, Justice Committee. So, ang gagawin nila dyan, ang susunod na gagawin nila is, according naman ito, di ba, sa mga reaction ni Boss Dada, ni Attorney Neil, yung episode 2 natin, na talagang din nila yan, i-elevate din nila yan sa Senate. Kasi hindi na maaaring magtagal yan kung mayroon na nga silang napatunayan na probable cause. So yung probable cause naman, minimum requirement, evidentiary requirement yan, para pwede nang usigin. Pwede nang simulan yung pagtalakay, pagdinig sa korte. In this case, since this is an impeachment case, doon sa impeachment court, which is yung House of Senate. The House of Senate will now convene as impeachment court, and the senators will now become impeachment court judges. Sila yung gaganap ng mga huwes doon sa impeachment court. So, tingnan natin kung ano pa yung dito So, dito makikita mo talaga mga kababayan na naghanap lang sila ng butas para maiano kay VP Sara Duterte. O ito, panoorin pa natin to Kanyang Attorneyman Carpio. Lumabas sa report ng AMLAC na may 313 covered transactions at 17 suspicious transactions ang naitala sa mga accounts ni VP Sara na nagkakahalaga ng aabot sa 3.77 billion pesos.
habang ang asawang si Carpio nagtala ng 317 SCRs at 16 na CCRs. At ang total amount dyan ay 2.99 billion pesos. Pero ang kabuang involved na amount ng mag-asawa na pinuna ng COA or ng AMLAC ay nasa higit 6. Ito sa AMLAC, explain ko lang ho sa inyo ha. Kasi dito rin yung sinasabi nilang suspicious transactions. Punta kayo ng bangko. Kayo mismo pupunta kayo ng bangko. Punta kayo. Bukas din. O mamaya, punta kayo. Mag-deposit ka ng 500,000. O di kaya 600,000. Tapos, bukas uli, punta uli kayo, mag-deposit uli kayo ng 600,000. Sa susunod na araw, pumunta uli kayo, mag-deposit uli kayo 600,000. Walang pinipresentan dokumento. Suspicious yan. Suspicious na kagad yun. Naintindihan natin? Even if legit. Halimbawa, kumikita ka sa YouTube ng 600. Yung una, itinago mo, hindi mo kagad inilagay. Ngayon, naipon sa'yo, dineposit mo. Ayaw mo ipakita yung dokumento mo kung saan mo nakuha yun. Suspicious na. Kasi meron nakalagay dun less 500 pataas, kailangan na ng dokumento Kailangan na ng masabi mo kung saan galing yung pera na yun. Napaka-importante ng privacy dito. So, maaari, kasi tandaan ninyo etong amount na to, yung 3.7, hindi ko nga maintindihan bakit tinotal. Hindi naman impeachable si Manscarpio. Bakit pati siya isinama dyan? Porket asawa, still. Ang ini-impeach si BP Sara Duterte, so dapat ang pinag-uusapan lang si BP Sara Duterte. Diba? Anyway, ito ang isa pang issue dyan. Aside from the suspicious, madali naman po yan suspicious na anything na gawin mo beyond the 500,000, pwedeng magkaroon ng quote-unquote suspicious, but it doesn't mean it's criminal. Linawin natin hindi porket suspicious ang isang deposit mo. Malay mo halimbawa ako, pag nang-deposit ako, di ba? Nakabenta ako halimbawa ng relo. Tapos gusto ko i-deposit. Di ba? Sa bentahan ba ng relo, meron bang pirmahan pang magaganap? Wala naman Di ba? Benta ko ito. Di ba? Magkano yan? Lalagpas siya ng 500. So pag binenta ko ngayon yan, meron ba kaming kasunduan nung pinagbentahan ko? Ngayon gusto ko ipasok ng bangko, suspicious na yun. Illegal ba yung ginawa ko? Hindi. Tindihan natin. Pangalawa, yung sinasabi nilang total amount involved. Always remember this Always remember this. Ganito ang pagtatalaga ng AMLAC. Halimbawa, 1,000 pesos, dineposit mo. Pagkano laman ng bangko mo? 1,000 pesos. Kinuha mo yung 1,000 pesos. Pagkano laman ng bangko mo? Wala na. Kasi kinuha mo yung 1,000 Pero sa AMLAC, 2,000 pesos na yun. Ganon ang computation ng AMLAC. So halimbawa, 1,000,000 ng dineposit ko. Tapos kinuha ko 1,000,000. Kailangan ko pala. Magkano naman ng bangko ko? Wala. Kasi kinuha ko din. Magkano na ngayon ang nasa ang tingin ng AMLAC doon? 2,000,000 na yung total. Tandaan niyo to transaction. This is not equivalent to magkano na ang laman ng bangko mo. Ulitin ko. Tingnan niyo ito. Ang AMLAC na to, transaction po ito. Labas-pasok. So kung may time deposit ako, halimbawa may time deposit ako ng 10,000,000, dineposit ko 10,000,000 time deposit. Tumubo na siya after 3 years o 5 years. Sabi mo na 5 years, tumubo na siya. Naging 10, time deposit ko halimbawa 5 years lang Tumubo na siya, naging 10 point May mga 300,000. Halimbawa lang. Ito'y estimate lang. Naging 10.300,000.
gusto ko pang i-deposit uli. Bakit? Kasi gusto ko pa yung tumubo uli eh. Nakuha ko na yung 10.3, i-deposit ko uli sa time deposit. Magkano na? 10.3 pa lang. Pero ang total na noon sa AMLAC ay 20.600 na. Nagigets ninyo kung bakit lolobo? Remember si VP Sara Duterte, ano yan sa pamilya? What if ginawa niya talaga mag-time deposit? Di ba? Una-una, ilan taon na ho ba siyang politiko? And we all know na sa pagiging politiko, may mga nagka-campaign funds. So ibig sabihin, kung ipinasok ko sa bangko yung may nagbigay sa akin ng 10 million, halimbawa lang ha, may nagbigay sa akin 10 million para sa aking kampanya. Tapos inilabas ko din yung 10 million, 20 million na po yun. Ganyan po ang AMLAC para maunawaan. Kasi yung mga tangang congressman, halimbawa na lang si Ngiwe, sabi niya, hindi pala hindi lang milyonaryo siya pala ay bilyonaryo. Ay bubo talaga. Baka nga ako, milyonaryo na rin eh. 'Di ba? Ito walang biro, baka milyonaryo na rin ako eh. Kasi sa labas-pasok ng pera eh. Lahat yun counted. Tandaan niyo, transaction po yan ha. Anything na ipasok mo sa bangko, anything na may maibenta ka na lupa, halimbawa bumili ka ng lupa, may bahay ka, magkano yun? 15 million yung bahay mo na yun, kasama yung lupa. Tapos, i-deposit mo. Diba? Tapos, nilabas mo uli para bumili ka ng bago, tapos i-negosyo mo na naman. Bawat transaction, kaya nga ayan, covered transaction po yan. So, every time na nagtatransaction ka, ayan po ay nagtototal. Total amount involved. But it doesn't mean total amount in the bank. Kaya yung mga congressman na tatanga-tanga dyan, hindi lang kayo tanga, stupid pa kayo. Malinaw? Kahit saan nyo itanong to, ganyan yan. Pupusta ko sa inyo, hindi nyo alam, milyonaryo na kayo eh. Sa dami ng nilabas at pasok nyo sa bangko, malamang milyonaryo na kayo. Hindi nyo alam yan, pero alaman ng bangko nyo ngayon magkano? 50,000. Baka nga iba wala pa eh, puro utang. Pero yung labas-pasok sa bangko, kasi every time, imagine niyo every time na lang may nagdi-deposit sa inyo, nagka-count yan. Including, may sa inyo, mag-deposit sa bangko nyo through GCash. Ako po, lahat yan counted. So sa tingin nyo, magkano yung pera ninyo ngayon? Marami sa inyo milyonaryo eh, kung titignan. Hindi nyo lang alam. Kasi ang dami nyong gastos. Ang dami pumapasok. Sahod ninyo, bilangin nyo na lang, sahod ninyo, magkano? May sahod kayong 20. Diretso yun sa bangko. Yung iba, diretso sa bangko yung sahod eh. Di ba? O sila, mga public official, land bank yan eh. Papasok yan. Pero ilalabas mo din. Di ba? Imagine ninyo, kaya umabot ng 3.7. Bakit? Ilang taon na po bang nasa serbisyo si VP Sara Duterte? Di ba? Papansinin ninyo ha, bakit si Ivan Scarpio 2.9? Alam nyo kung bakit? Mas mababa siya kay VP Sara Duterte. Kasi hindi naman po sa lahat sa lawyer, dinideposit ang pera. Lawyer kasi siya eh. So kung may magbabayad sa kanya, pwedeng cash. So hindi i-deposit. So, nakatago lang. Bakit mas malaki kay VP Sara? Kasi lahat ng sahod niya, diretso sa land bank. Baka nga, yung pera pa ni Man Scarpio, halimbawa, alam mo naman ang asawa. Pag hindi ka nag-entrega sa asawa mo, delicates ka. Malay mo, yung perang nakukuha pa ni Man Scarpio, na wala dito sa 2.9 ha, yung nakukuha niyang cash. Siyempre, Inday. Ito na yung entrega ko. Walang ganun. Siyempre,
Pag hindi ka nag-entrega, ito na yung ano ko, binigay sa akin ng ano, pero may utang pa yung isang congressman diyan, nung pinagtanggol ko. May utang pa yung congressman na animal na yun. Ang tapang magsalita, pero may utang kang animal ka, utang ng kang amal mo. Salay. Nagtaka ng mga kongresista kung paano walang deklarasyon ang bise sa kanyang salin ng mga cash on hand o bank deposit simula 2019. Di yung pinakita ng AMLAC yung record ng bilang at halaga ng mga bank transactions ni VP Sara mula 2005 hanggang 2026 kung saan daang milyon ang palo ng bank transactions nito year on year. Napuna po na rin yung mga Kasi dito kung papansinin ninyo, hindi naman nila natumbok eh. Illegal ba na nakuha yung pera? Hindi. It's just a hunch. Duda lang. Ay medyo, sa tingin lang namin illegal. Okay? Walang ebidensya na ito'y illegal ba? Saan ba galing yung pera? Sino lang nagsasabing illegal yan? Si Trillanes. Sinasabi niyang paulit-ulit galing sa drug lord. Yun lang. Di ba? Pero again, kung mapapansin niyo yung sagot ng babaeng taga-ombudsman, hindi nga niya ma-confirm kasi hindi lang naman sa ombudsman ibinibigay ang salin. What if sa iba ibinigay yung salin? Sa ibang opisina? Paano ngayon mapapatunayan yan? Mapapatunayan ba yan doon sa Committee on Justice? No! Why? You cannot defend yourself doon sa Committee on Justice. VP Sara Duterte cannot defend herself pala doon sa Committee on Justice. Why? It is not a court. So anong ibig sabihin? Kaya nga kung papansin ninyo, how can the defense lawyer o yung mga lawyer ni VP Sara Duterte can answer But of course, I am also a Filipino citizen and I am taxpayer, and as a law dean, I also have the obligation. Nako, pasensya na kayo, naka-ano pala. Naka-mute pala yung ano ko, yung mic ko. So, hindi nyo siguro narinig nyo. So, yung sinabi ko kanina is yung kay Banat Bay, ano, yung mga, ano niya, yung mga sinabi niya ay tungkol yun sa pagtatanggol niya kay BP Sara because he's branding himself nga as 230 aligned vlogger, Banateros vlogger.
maganda yung mga punto di vista niya. Hindi na natin rin reactionan yun. Kasi ano naman, plain and simple, no? Isang punto lang yung ano niya dyan, focus niya dyan, yung mga ginawang hearing, no? So, hindi ko gusto bigyan ng pansin yan. Kung may lapses man siya dyan sa mga sinabi niya, sa kanya yun, ano? Kasi marami tayong video na re-reactionan. So, itong video na ito, na interview kay Attorney Torion, ano? Sa SMNI. So ito si Attorney Torion, isa ito sa mga abogado ni VP Sara, no? And as I happen to review the video, parang ano lang siya, no? Hindi ko siya talaga na panood lahat. Pero parang nabanggit niya dito na ito pala si Attorney Israelito Torion ay Dean. So nandito naman talaga, no? Dean GMC College of Law. So siya pala ay Dean ng isang college. And at the same time, is actively participating sa pagiging abogado niya kay VP Sara, kay President Duterte, from President Duterte. So yun yung ano natin, isa sa yung ano natin. So, napakahirap dito sa kasi meron tayong power outage, may problema tayo sa kuryente. So, kaya ayun, medyo titipid tayo sa kuryente kasi baterya lang ginagamit natin. So, tingnan natin kung ano yung video na ito. So, baka magkaroon ako dyan ng violation. Yung synthetic content. So, hindi ito synthetic content, So, siguro kung marireview ito, pag na-upload na yung video, yung hindi tayo nag-react at saka yung nagsalita ako na walang sound. Ano yun? Sa tawag dyan, na-mute yung mic. Na-mute lang yung mic. So, ang problema kasi dito, hindi ko to mai-edit na, no? Kasi pupunta na naman tayo sa isang platform. Medyo mahirap ma-edit na yung video, ikakat natin. Pwede to siguro sa Movie Maker. Meron dyan, pwede natin ikat siya, pero yun, mabusisi din yun isang Hindi ko pa yun napag-aaralan yung isang natin, yung video editing tool na nandun. Sige, na-mute ko pala dito yung aking mic, kaya walang sound, no? Hindi ko napansin. Sige, puntahan natin yung video. Reason to inform the public, as to the matters that are being discussed in the House of Representatives, and especially insofar as the evidences are situated. Kaklaruhin ko lang, itong covered transaction reports po na sinasabi nila na 6.7 billion, hindi po yung deposito. Ang ibig sabihin lamang po yun, ayun yung cash inflow, outflow, pati yung investment, pati yung mga other movements of the funds over a long period of time. Ang haba-haba nito, 2005 to 2006. This is for 21 years if I'm not mistaken. Ito yung mga total po ng mga transaction po doon po sa accounts na na-mention po doon sa hearing. Kaya nga po, very misleading po ito. Kasi nga po, maski anyone, maski nga ako siguro, I am also a practicing lawyer, kung i-subject mo doon sa CTR, Covered Transaction Reports, at including the STR, Suspicious Transaction Report, siyempre ang dami-dami niya kasi yung ma-deposit, bibilangin. Kung i-withdraw mo, bibilangin. Kung i-invest mo, bibilangin. Kung yung 2 million mo lang, kunan mo ng 1 million, bibilangin yon. Tapos i-deposit mo naman yung 500,000, bibilangin mo yon. Kung same money mo,
deposituhan mo na naman ng 1 million, balik mo, bibilangin nyo. Kung i-invest mo yung pera mo, bibilangin pa rin yun. Lahat yun kinikwenta under the covered transaction report. Kasi yung covered transaction report, 500,000 or more, bibilangin yan whether it is a deposit or a withdrawal or investment, basta siya ay transaction. Yun po ang ibig sabihin yun. Yung suspicious transaction reports naman po, hindi po ibig sabihin na yan po ay ill-gotten wealth na mismo. Ilang beses na nangyari yan sa akin. Kunyari may kliyente ako na galing abroad, magdeposito more than 500,000 for instance, no? Siyempre tatanungin nila sa akin, they would require more documentations from me. It is flagged as STR, but it does not mean that it is already ill-gotten. Magre-require lamang sila ng additional documentation sa akin. Kaya nga, ang sinasabi ko doon sa post, kasi ang daming kung makikinig ka doon sa mga mainstream media, parang binabanner ka agad nila that we have already proven the guilt of VP Sara Duterte. Sumasakit yung ulo ko. Yun bang 6.7 million na nire-report nung na mga transaction reports? Hindi maling-mali po yun at saka napaka-malicious nun at saka napaka-misleading po nun. Kasi nga po, in-explain ko na ng maigi doon po sa aking post. Lahat po ng transaction, basta covered more than 500,000, bibilangin yan maski na from the same source or from whatever source, no? Maski nga i-withdraw mo, i-invest mo, basta magdaan sa iyong sa iyong bank account, bibilangin 'yon. Ito 21 years 2005 o 2006 to 2025 ata ito. Ang lawak-lawak ng coverage nito 630 nga lang yung covered transactions. Ang dapat nito, nag-focus doong time na si VP Sara Duterte ay Vice President na. Kung titingnan mo nung Vice President na si VP Sara Duterte, ang liit-liit lang ng mga transaksyon Wala talagang questionably doon. Kaya tayong mga mamamayan, hindi tayo magpapalinlang nito. Wala kasi silang ebidensya against kay VP Sara Duterte, maski ano-ano na lang ang ginagawa nila just to build a ghost. Ladies and gentlemen, you've all been deceived. Stop using toxic Teflon-coated pans. Introducing the handmade, oil-free, non-stick cast iron frying pan from the century-old workshop in Tsubame Sanjo, Japan. Once used exclusively by master chefs at Japanese state banquets, it's now finally available to the public. Even if you're cooking for the first time, you can create delicious dishes. Expert craftsmen from Tsubame Sanjo handcraft each pan to achieve a physical non-stick effect, guaranteeing Of a case. Opo, Yun po. attorney, balikan ko lang po, no? Ang role ng Kamara dito po sa impeachment. Kasi sinasabi sila yung magiging piskal, 'di ba? Kung may magrereklamo, dadaan muna sa kanila. Same din ba yung kanilang function? Okay, hindi tayo masyado nag-react doon sa sa sinabi ni Torion kasi those are way of giving a kind of answer doon sa interview. So, sariling pananaw niya yon. Wala naman akong nakita na medyo interesting. So, plain lang tayo na nakinig sa mga sinabi niya. And that is of course in defense pa rin doon sa mga nagaganap na paninira according to the side of VP Sara, na mga paninira kay VP Sara. So, yun yung natin. Pinakinggan lang talaga natin yung video. Sige. At saka nabibisi rin kasi ako may explore ako dito. Regular na korte. Opo. Yes, more or less pare-pareho sila sa piskal. Kaya nga ang piskalya naman pag anong ipafile doon sa na complaint, doon sila mag-concentrate. Kung anong mga i-attach, doon sila mag-concentrate. Kung may mga hindi klaro, doon sa
in-state doon sa complaint, pwede sila magpatawag ng clarificatory hearing. Para ma-clear out yung mga hindi klaro masyado na na-state sa complaint pero kinakailangan na na-state sa complaint. Ang problema dito sa ating impeachment complaint, like for example, iklaro ko na masyado si Senator Trillanes. Alam niyo ba na si Senator Trillanes nakasaad lang sa third impeachment complaint ni Father Saballa? Footnote lang 98 under paragraph 110. Ano pang naka-footnote sa kanya? Ang naka-footnote sa kanya ay according to him daw, based on newspaper reports, ito daw yung mga ill-gotten wealth daw or mga questionable transactions daw ni Tatay Digong at ni Sara Duterte. Maling-mali yun na magiging basis po for a subpoena. Bakit po maling-mali yun? Kasi po, yung basis for a subpoena must be based on personal knowledge. Yung doon po, yung name ni Senator Trillanes, ibase po yun sa newspaper reports. Kung newspaper reports pala yung basihanan niya, hearsay evidence yun twice removed. Meaning, hindi yun pursuant sa kanyang personal knowledge. So, dapat hindi yun pinapasabpina. So, ang nangyari, based on that, pinasabpina na lahat, yung mga, mga bank records niya, pati misis niya, pati yung ibang mga korporasyon, at saka pati AMLAC, pinasabpina na. No? So, kaya nga, maling-mali po yung basihanan for the subpoena even. Opo, nabanggit mo yung clarificatory. Saan po ba ito? Pwede ba siyang huli after na mag-declare na sufficient in form, in substance? Nag-declare na sila sa mismong komite or dapat mauna itong clarificatory bago sila mag-decide kung sufficient in form, substance or yun nga, attorney? As a general rule, tama ka. Pero kung ibase natin sa Rule 3 Section 7 ng House Rules, posible, okay, may basihanan yon doon sa Rule 3 Section 7 nila that a hearing may be conducted. But, again, based on the complaint. Okay? Hindi yung sila na ang mga ngalap ng mga ebidensya para mapalakas ang complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition na yun. Kasi nga po, ang basihanan dyan, naka-find na pala kayo na... Okay, so ito yung sinasabi natin dito. Na alam talaga yung i-allege ng mga Duterte-aligned lawyers like katulad niya ni Attorney Israelito Torreon. So, ito ay abogado. So, doon sa Kongreso, yung House of Representatives, ang chairman doon, chairman si Kerbal Luistro, which is also a lawyer. So, nagkakasalungat nga, no? So, pag hindi ito na-settle, hindi sila talaga mag-agree, pupunta sila sa mas nakakataas. And, since this is impeachment proceedings, subject ito sa jurisdiction ng Supreme Court, raising it as a question of constitutionality with regards to impeachment. Kasi yun yung impeachment naman ay sa Constitution yan. At wala namang ibang dyan, direkta yan sa Constitution. So, the issue there will become government out jurisdiction that is exclusively in the jurisdiction Supreme Court if the issues go to the Supreme Court by a party, in this case, si Kang Campo, ang abogado ni BP Sara, kasi sila nga naman yung magrereklamo because of the action ng Justice Committee. Now, sige. Ito yung sinasabi natin, di ba?
sufficiency in form at saka sufficiency in substance, ang i-clarify ninyo yung mga nakasaad lamang doon sa complaint. Ang sinasabi nila, doon sa complaint ni Attorney Cabrera, doon sa fourth complaint, ang nakasaad kasi doon, and they may, pwede natin busisiin yung kanyang mga ITRs, mga SALN, no? Para ma-prove natin itong complaint na ito. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun. Shotgun allegation yun. Hindi po pwede. So, ang ibig sabihin nun, ginagawa mo na ngayon ang Committee on Justice na magiging investigator mo, na magiging evidence gatherer mo para mapalakas mo yung complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition yun. You have to state with specificity at the very least so that you can come up with an allegation with containing ultimate facts which would indicate that you have charged the offense of graft and corruption, culpable violation. Gawin siguro natin yung fishing expedition. So, paano ba ito maiintindihan ng ating mga kababayan na nakikinig at palagi nila naririnig yung tinatawag na fishing expedition. So, parang yan, nangingisda ka, di ba? So, sa pangingisda mo, may may expedition yan. Di ba? Paano nyo ba ito maintindihan? Ang expedition naman, naghahanap ka, di ba? Nag-expedition ka kung saan yung may maraming isda. So, naghahanap ka ng mga isda. Fishing expedition. So, ibig sabihin, wala pa yung isda, hindi pa available. Hinahanap mo pa nga. Kaya nag-expedition ka pa. You are searching. Yung mas madaling pagpapaliwanag sa fishing expedition is searching, paghahanap. So, yun yung sinasabi ni Attorney Torrio na hindi na maaari yun kasi you are a fiscal, no? So, pwede kang mag-conduct ng hearing base sa reklamo. Hindi na ikaw bilang piskalya ay tutulungan mo yung nagre-reklamo para mangalap ng ebidensya. Dapat, pag binigay sa'yo yung evidence, so yun yung i-hearing mo. Kung makitaan mo siya ng probable cause, pag napatunayan mo, according to Attorney Neil Abayon, is minimum evidentiary requirement so that a case would now proceed or could be brought now to court for trial. And in this case, impeachment proceeding will be now brought to the House of Senate so that the House of Senate could convene as an impeachment court. So yun yung dito, yun yung parang shortcut na paliwanag doon sa fishing expedition. Kasi yan yung palaging ina-allege. Kasi nga naman, ang due process na tinatawag ay ay may standard dyan. So, paano magkakaroon ng due process kung ikaw na instrumento ng pag-deliver ng due process ay may irregularity. So, bilang prosecutorial body, House of Representatives ng impeachment case, ay siguro bakit kailangan mong mangalap ng ebidensya? Pwede naman siguro gawin yan ang nagrereklamo mismo ng mga party. Diba? So, ganun yung dyan Ganun yung parang gustong ipaliwanag dito ni Attorney Torrio. Kaya hindi pwede yung fishing expedition. Of the 1987 Constitution, bribery, other high crimes, and such. Kasi kung hindi mo magawa yan, ang duty ng Committee on Justice is If you frequently need to go to the bathroom late at night, we recommend eating 2 pieces daily. If you need to visit the bathroom multiple to dismiss the complaint. Opo. Bilang piskal, yung mga pahayag na parang meron na silang desisyon, meron na silang conclusion, pwede po ba yun? Tapos sasabihin nilang may due process. Pero pakikinggan mo yung kanilang intro, mga 2 intro, meron ng mga penal na decision. Tapos sasabihin na kung mali ang mga inaakusa laban sa iyo, dapat humarap ka. Pero
di ba, sa regular na piskal, hindi naman po ata ganyan po ang nangyayari po, attorney, na parang magbibigay ng komento agad yung piskal. Makikinig lang siya kung anong ilalatag na ebidensya, mga argumento noong naghain ng reklamo, tsaka ano yung reply ng inirereklamo, attorney. Oo nga, yung sana, ang nangyayari kasi dito, yung nag-endorse pa ang mga pinakamaingay. No? Like for example, isasabi na, timing na nadala ko pala ito. Ito yung third impeachment complaint. Opo, opo. Okay. Sana ang pinatawag nila dito, itong mga nag-file. Ito si Reverend Father Joel Saballa, Reverend Father Joselito Sarabia. Biruin mo kung basahin mo itong complaint na ito, magtataka ka. Bakit? Kasi the complaint should be based on personal knowledge. Pero yung mga allegation nila dito, sasabihin mo paragraph 21. Prior to her election, VP Sara served as the mayor of Davao City from 2010 to 2013, 2016 to 2019, and 2019 to 2022. As mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Is this a declaration of ultimate facts? No, this is a matter of opinion. And this is even a baseless opinion, knowing the fact that Father Joel Saballa is actually based in the Diocese of Novaliches. Ito sana ang pinatawag nila. Kasi ito ang naggawa ng complaint eh. So maganda yung punto na pinapaliwanag dito ng Attorney Israelito Torion. Kasi ultimate facts, di ba? Kung mag-aakusa ka, mayroon dapat dyan ultimate facts na evidence. Pero kung ang evidence mo ay mga opinions, news clippings, masyadong mahina yun. Nag-aakusa ka dito, inaakusahan mo dito ay isang public official na binoto at halal ng taong bayan. So, diba, is a sort of parang may problemang doon eh. Okay, so tingnan natin kasi medyo may dito yan. Okay. Nag-warning yung kuryente. Teka na sa maging lang. Patubay. Okay, yan. Gusto na tayo guys. Ang hirap dito. Nagreklamo. Siya ang nagreklamo. If you are an unbiased, unbiased Committee on Justice, ipatawag mo ito si Father Saballa. Sasabihin mo, ito yung clarificatory questioning Father Saballa, you mentioned in paragraph 21 of your complaint that as mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Father Saballa, in your complaint, you did not attach any evidence in your complaint. What made you say that she ruled Davao City with an iron fist? Yun ang mga clarificatory question. Dahil ito pa, paragraph 22, sabi dito, when she took... Okay, so this is the version of Attorney Israelito Torion of the due process. No, so pag i-qualify mo yung mga ebidensya bilang isang prosecutory body, ikaw ay magtatanong doon sa mga nagsampa ng reklamo to qualify the evidence. Yun yung ibig sabihin dito ni Attorney Israelito Torion. So kung halimbawa sinabi mo sa pamamagitan ng opinion without any evidence supporting that, hindi yan ultimate facts, ultimate evidence, ultimate na mapanghahawakan mo. So matatalo yung allegation mo. Kaya magkakaroon ng problema yung ng probable cause kung gano'n. This is the side of Israelito Torion. Hindi natin sinasabi na mali siya, hindi natin sinasabi na tama siya at mali yung Pero ang pinapoint out dito ni Attorney Israelito Torion, itong mga hakbang na pwedeng gawin sana ng Justice Committee ay magpapakita na hindi sila bias, parang gano'n yung bandita.
over the office of the Vice President OBP. VP Sara was unsatisfied with the budget given to her. Imagine that in an impeachment complaint. Kung ikaw ay tarong, kung ikaw ay tamang-tama, unbiased, and competent hearing officer, sasabihin mo dito, i-clarify, patawag mo siya dito sa hearing. Father Zabalya, you said that when she took over the office of Vice President, VP Sara was unsatisfied with the budget given to her. Can you please tell me, were you working in the office of the Vice President? Oh, di ba? Ano niya masabi ito? Pari siya sa Novaliches. How did you know that she was unsatisfied with the budget given to her? Yan ang mga clarificatory question. May basis doon sa complaint. Hindi yung ipapatawag yung mga tao na wala naman, hindi naman nakasaad doon sa kanyang complaint. Kaya nga sinasabi namin, facing expedition yung ginagawa nila. Attorney. Yun, kasi hindi na nakasaad sa complaint, yun pang tinatanong. Yun totoo, na na-mention dito, si yung kanilang star witness, na preso preso ngayon. Anong pangalan ng star witness nila? Madriaga. Totoo, na naka-mention dito. Sana, Okay, so magaling yung mga punto de vista dito ni Atty. Israelito Torreon. At saka mabigat ito kasi he is a law dean, no, of the JMC College of Law. So, we leave that matter, no, kasi this is a legal battle, no, so merong side doon sa Justice Committee. Punta muna tayo sa isang video. But for those mga viewers natin na magtatanong, tama ba? Well, sa pagpapaliwanag niya, ako sang-ayon ako, tama yung mga punto de vista na legal na pinagbabatayan dito ni Attorney Israelito Torreon, no? Sang-ayon ako doon. Parang kung papipiliin ako sa side ng Kongreso, mas mabigat sa akin yung mga punto de vista, no? So, well, anyway, lang naman yan, argument, it is still subject for decision, no? Kasi baka naisampa na talaga yung yung certiorari dyan, so baka na yan, nasa Supreme Court na yan, no? Yung issues of the Supreme Court will eventually decide on the merits of the case or on the case. Sige, meron pa tayong isang video dito. Ito naman yung ating reaction na yun. Ano naman kaya itong video na ito? Kasi maubos na yung oras natin. Lang tayo, hanggang 2 hours maximum lang tayo per episode natin. Tapos, pa dito, wala pang kuryente. DOJ. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Isang linggo ng laman ng mga balita ang pagkakahuli kay Resign ako Bicol Representative Zaldico sa Prague matapos itong i-anunsyo mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Maging sa website ng Presidential Communications Office, kinumpirma na naarestong pugante. Okay, so itong balita na ito ay base ito sa pahayag ni President Bongbong Marcos at saka maraming pumatikos dito sa President BBM na nagsinungaling daw siya. So coming from the Duterte Allied Vloggers, yung mga banatero. So ito minsan yung mahirap kasi di ba nauunahan yung yung pangyayari doon sa pagbibigay kaagad ng statement. Okay, mga kababayan, nagkakaroon lang kami dito ng issue sa kuryente kasi walang brownout kasi dito.
Ewan ko kung mag-function mamaya yung genset dito kasi mahal din ng gasolina eh. Teka lang ha. Balik tayo dito sa video. So, yung sinasabi natin kanina, ito ay yung aligasyon na balitang na nagsinungaling si BBM sa pagsasabi na nahuli sa Prague yung former Appropriation Committee Chair na si Saldico. Sige, let us continue. Mexico sa Czech Republic noong April 16. Pero isang araw matapos magtungo roon, si Acting DOJ Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan, may biglaang paglilinaw ang Justice Department. Hindi raw arestado ang terminong dapat gamitin sa sitwasyon ni Ko. Let's do away with the word arrest, no? Let's do away with the word arrest because arrest assumes that it's being done by the party which has jurisdiction over him, right? And the Czech Republic cannot lawfully arrest Saldico because, of course, wala naman siya outstanding warrant doon. The warrant is sealed. Paglilinaw ni DOJ spokesperson Polo Martinez, bagamat hindi pa technically arrested si Ko, restrained daw ang kanyang kalayaan. Sabi ni Martinez, nang mamataan ng Czech authority si Ko, agad daw silang nagbigay abiso sa Pilipinas. Posibleng may kinalaman naman na ito sa paglabag sa immigration regulations, pero hindi pa malinaw sa ngayon kung nakadetain na ba ang dating kongresista. Agad namang naglabas ng paliwanag ang Malacanang. Sabi ni Yusek Claire Castro, wala naman daw kontradiksyon sa mga naging pahayag ng gobyerno. Hindi rin daw kay PBBM galing ang salitang aresto. Unan nang sinabi ni Vida na maingat ang kanilang mga galaw bilang pagrespeto sa jurisdiksyon at legal na proseso ng Czech Republic. Tiyak din naman daw pakikipagtulungan ng Czech authorities dahil lumagda ito at ang Pilipinas sa UN Convention Against Corruption. Pero kung makakapagbigay man siya ng larawan ni Ko at kung ano ang legal avenue na tatahakin para mapabalik ang isa sa key figures ng flood control scandal, di pa raw yan masisigurado sa ngayon dahil pag-aaralan pa ang magiging koordinasyon ng dalawang bansa. Para sa agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya. Okay, so tatapos yung ano lang pala yung video na yan about Cafe, sip your way to Seoul. doon sa ano. Make your South Korean trip come true. Okay. Meron pa ba? Magandang araw po. Nandito tayo ulit sa Usapang Matino ng Net25. And today we have a very important guest who's very busy with these cases in the impeachment of VP Sara Duterte, but he's here with us. No other than Attorney Poa. Thank you for having me on your show. It's a pleasure to meet you finally in person. Thank you. It's very important na nandito sa atin si Attorney Poa kasi ngayon So, ano na tayo, overfeed na tayo. Itong another video na ito ay ano na naman to, isa na naman to sa mini trial of House of Representatives. So, gusto nila dito i-depend sa yung ano, maganda sana ito pakinggan kaya lang maubos na yung oras natin. Kasi si Attorney Fo ay isa sa mga abogado ni VP Sara. No, so, siguro yung isang video na nakaano kanina. Okay. May video pa tayo dito. Okay. Ito, si Sangkay Janjan. Ito yung sinasabi natin kanina na administration aligned vlogger, no? So, kay BBM ito. Ano kaya yung ganap? Kasi di ba parang naglalaglaga na daw yung mga sinasabi ng Duterte aligned vloggers, no? So, ito, pag ang mundo ng politika, minsan may mga nakakatuwang pangyayari na. Diba? Tingnan natin tong video na to. Magugulat po ang marami kasi nga po, ito po yung so ito na nga mga sangkay, ang malaking problema ngayon ni Martin Romualdez. May bagong balita mga sangkay, breaking news po ito. So, Martin Romualdez, so dito lumalabas na hindi na talaga siguro kasali sa
alyansa si former speaker, no? So, syempre magkaisa sila ng ano, pero ngayon parang iba na yung takbo. Pero tingnan natin kung ano yung masasabi dito ni Sangkay Janjan. Naku po, marami ang iiyak ngayon na mga pro-Martin, mga loyalista ni Martin na hindi naman talaga maka-BBM, no? Tayo mga sangkay, talagang kay PBBM lang po tayo eh. Itong mga ito, suma-sideline pa eh. 'Di ba? Martin sila eh. Itong mga tagasunod ni Martin Romualdez, no? Ngayon kasi mga sangkay, meron pong report, may update po tayo. Ito, magugulat po ang marami kasi So, sinasabi dito ngayon ni Sangkay Janjan na may mga loyalista ni Martin. Pero sabi niya, ako, alam naman natin sa natin, kay BBM lang tayo. So, ibig sabihin, baka may may hindi na magandang yung pinsan ni Pangulong Marcos na si former Speaker Martin Romualdez, no? Kasi naka-froze na daw yung asset, no? Kung marinig niyo sa mga balita, ay naka-froze na yung ilang asset ba ni at saka bank accounts ni Martin Romualdez. So, siguro ito isang hakbang ito, no, ng ating presidente siguro para pakita niya na sasabihin na naman ito ng mga kritiko na dapat noon pa, dapat, di ba? So, ngayon masyado ng So, tingnan natin kung ano yung quality. Lang natin, pakinggan lang natin si Sangkay Janjan. nga po, ito po yung lumabas na report ngayon. Mayroon na daw pong utos mula po sa Court of Appeals laban dito kay Martin. Kung ano yan, malalaman nyo ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So ito nga po mga sangkay ang lumabas na balita ngayon. Naku, magkakagulo po ngayon. Buti na lang tayo, kay BBM lang tayo. Wala tayo sa side ni Martin Romualdez, no? Ito kasi ang balita. The Court of Appeals has issued a freeze order on dozens of assets linked to former House Speaker and later Representative Martin Romualdez in connection with alleged flood control project anomalies. So sa tingin nyo ba mga sangkay, walang kinalaman dito si PBBM? Naku, tanungin nyo si Mike Cervera. Tanungin nyo si Mike Cervera kung bakit nagkakaganito na po ngayon si Martin. Bulag-bulagan pa rin ba yung iba dyan? Naku, baka ang sumunod na video ni Martin Romualdez, personal na pong message kay PBBM. Naku, magugulantang kayo dyan. Okay? Mamimili kayo dyan. Ngayon, ito yung balita. Tingnan po natin. Kasi may utos na. Biruin nyo. Nag-issue na po ng freeze order sa mga assets, sa madaling sabi, sa mga kayamanan po ito ni Martin Romualdez. Ayon po dito, while the Anti-Money Laundering Council in a press release announced the freeze order against a prominent incumbent legislator, obtained, ayon po dito, Billionaire News obtained a copy showing the order was issued against Romualdez. So ito na nga mga sangkay, mukhang na to, dikdikan na po ito, no? Talagang hahawakan na po dyan sa, hihigpitan na po yung pagkakahawak laban po kay Romualdez. Hindi na nga po nakaalis ng bansa. Ngayon, yung pera pa po niya, yung mga kayamanan niya, i-freeze. Naku po, paano na? Mga sangkay, tingin nyo pa rin ba? Tingin nyo pa rin ba si PBBM walang kinalaman dito? Nako,
Hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. The order secured by the AMLAC on Thursday and publicized Friday covers bank accounts, insurance policies, investment accounts, and real estate properties associated with the former speaker, his alleged business associate, and the corporate entity flagged in the probe. So mga sangkay, talagang madadali dito ang ating dating speaker. Delikado po talaga yung situation niya ngayon, mga sangkay. Okay, so hindi pa dito sinasabi ni Sangkay Janjan kung ano yung magiging kaganapan kasi tinanong niya kanina kung kasali ba dyan si PBBM, di ba? So, hindi niya direktang sinagot yung tanong niya, no? Kasi baka sabi niya kanina, baka daw sa susunod na magpapahayag si former Speaker Martin Romualdez ay direkta ng mensahe kay Pangulong Marcos. So, dito makikita natin ito yung sinusundan natin sa mahaba ng panahon, mga nakalipas na mga buwan, na isinusulong halos ng lahat ng mga grupo sa aspetong politikal, grupo ng mga tao na yung isa sa mga mastermind ay si Martin Romualdez. At ito na nga, So, hindi na sila siguro magkasundo ng kanyang pinsan na si Pangulong Marcos. Sige, tingnan natin kung ano pa yung nasa video. Nako. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Di nyo pa ba napapansin? Ombudsman. Ngayon mga sangkay, yung korte na mismo. May utos na. Nag-issue na po ng free order. Ano? Kailan ba tayo gigising mga sangkay? Diba? Kailan magigising yung mga iba dyan? Alam nyo, ang kinagandahan dito kay PBBM, si Pangulong Marcos, wala po siyang sinasanto. Na porket pinsan, hindi na pananagutin kung may kasalanan. Diba? Ito yung nakakabilib na side or part ni PBBM eh. Kasi kahit Okay, so magandang punto de vista yun ni Sangkay Janjan. So, well, gagamitin na naman dito ng ng side ng mga banateros, lalong-lalo na siguro si Boss Dada. Hindi ko pa kasi napapanood yung ibang mga banateros eh. Si Boss Dada kasi yung pinaka dyan eh. Sabihin niya, baka murahin eh. Pero hindi natin alam, Pero yan lang yung nakikita natin. Na yan si Pangulong Marcos siguro na parang survival mode na. Parang ganun yung mga banat na doon sa kabila eh. Sige. Tingnan natin kung ano pa masasabi nito ni Sangkay Janjan. kahit po kamag-anak, kahit po dikit na pinsan, kung tingin ng ating Pangulo ay may kinalaman, hinayaan na po niya yung batas ang umiral. 'Di ba? Yung hustisya po yung umiral. Mga sangkay. Delikado pala ang sitwasyon ngayon ni Martin Romualdez. Ngayon nga, sinisisi kami nila Boss Mike kasi kami daw yung pasimuno. Hindi kami yung pasimuno. Ayan po sila, Boying Remulla. Yan po yung pasimuno. Kami, nagdi-discuss lamang kami. No? Nagdi-discuss lamang kami na ito ang para sa amin, ito ang nakikita naming nangyayari. Ngayon, mga sangkay, hihintayin pa ba natin na dumating sa punto na maglabas si Martin Romualdez ng video tapos inaatake na si PBBM? Kapag nangyari yan, tandaan po ninyo yung mga bumabati ko sa amin na Martin, uyo kayo lahat. Pagtatawanan kayo ni Boss Mike. Pagtatawanan kayo ni Boss Mike, sinasabi ko sa inyo mga sangkay. Okay? Buti na lang yung mga solid sangkay, talagang yan eh. Yung mga tunay yung mga tunay, marami kasing hindi tunay eh.
Ay, hindi pala marami. May iilan kasing hindi tunay. Pero yung mga tunay na solid sangkay, ano man yung posisyon natin, 'di ba? Hindi po yan nagbabago yung pagtingin. Hindi po yan tulad ng iba. Dati nanonood ako sa iyo, ngayon hindi na. O, 'di ba? Yun, mga peking solid sangkay yan. Wala tayong problema dyan. Bahala sila sa buhay nila. Oh, according to the document, 25 bank accounts and 10 insurance policies were registered under Romualdez name. Naku po. Additional financial instruments and properties, including 27 bank accounts, 10 insurance policies, and 1 investment account, were traced to the former speaker's alleged associate and Epsilon fraternity brother Jose Raulito Paras. Nako po. The order also includes a real estate property registered under Golden Pheasant Holding Corp. So ngayon mga sangkay, nakikita na po tuloy yung mga ano, no? Mga yaman. Previously, Senator Ping Lacson in an interview identified Paras as among those who surfaced in the alleged Makati property purchase by Romualdez. Ayan na, mga sangkay. Ito na, the freeze order which will remain effective for 20 days unless extended by the court. Ayan na, mga sangkay. So, effective po ito for 20 days. Pero, kung mag-utos ang korte na i-extend ito, depende doon, mga sangkay. Meanwhile, the former speaker separately asked the Office of the Ombudsman on Wednesday to inhibit itself from investigating and the controversy. Parang ang dating patuloy, mga sangkay, yung sila Rimulya pa po tuloy yung mali, no? Na iniimbestigahan si Romualdez. Well, eto na, korte na po ito, mga sangkay. Ayan. Court of Appeals na po ito na nag-issue ng freeze order. Ano ang tingin nyo dito? Ano ang tingin nyo dito, guys? Makakaligtas pa ba si Martin Romualdez? Ang inaabangan ko dito, mga sangkay, yung yung babanat na po siya kay PBBM at sasabihin na niya, yung tunay na mastermind, si PBBM, kagaya ng ginawa ni Zaldico, di ba? Nanahimik, di ba? Nanahimik na mahabang panahon, tapos sabay turo kay PBBM, turo kay Romualdez. Ngayon sa Romualdez, wala po siyang ibang ituturo dyan. Zaldico, PBBM, si Escudero. Ito yung sasabi ko lang. Siguro, yung mga kritiko ng administration, baka sabihin nila, may kasalanan talaga yan si Martin Romualdez. May kasalanan yan si Zaldico. Pero hindi ibig sabihin na walang kasalanan yung Pangulong Marcos. So it is one, of course, of very important observation na pwede nating mapakinggan sa mga kritiko ng Pangulo, kasi nga ay yung speaker, yun na nga yung magtuturo sa Pangulo sa hierarchy ng kanilang pagiging involved sa blood control scandal. Pero kidding these controversies aside, with regards to the point of views and opinions of the critics of the administration, ay hindi natin pwedeng baliwalain din yung punto ng mga maka-administrasyon, di ba? So, ang kanilang dito is hindi involved yung presidente. So, it is also a form of, di ba, stand, and it is a form of their rights to stand na hindi nga kasali. So, it's a matter of a legal battle or an issue to be, of course, to be decided yet in court if there are any case filed. Okay.
Pero ako mga sangkay dahil niwala ako, walang kinalaman dyan si PBBM. Kasi kung may kinalaman siya, hindi siya magpapaimbestiga. Ganun lang kasimple. Kung may kinalaman siya, Kaya yun na nga yung sinasabi natin. So yung mga yung mga naka-align kay PBBM na mga vlogger, so they have the right also as well as the president na sabihin na hindi ako kasali diyan, di ba? As simple as that. hindi niya hahabulin yung mga korap na to. 'Di ba? Yung mga DPWH officials, yung mga kongresista, yung mga senador, hindi niya habulin yung mga yan eh. Ang gagawin niya diyan, tatakpan niya. Kung may kinalaman siya. Pero dahil wala siyang kinalaman, ito ang ginawa niya. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po So doon natatapos yung natin dito sa isang video kay Sangkay dyan. So ilagay muna natin dito. Okay, so meron pa tayong ibang video dito yata. Okay, meron pa ditong isa. Ano pa yung video doon? Nagtatago eh. Baka mauubos natin yung mga video, malulubat na rin yung laptop ko. Anti-Money Laundering Council o AMLAC. 25 bank accounts at 10 insurance policies ang nakapangalan sa dating speaker. 27 bank accounts, 10 insurance policies at isang investment account naman ang nakapangalan sa business associate at frat brat nito na si Jose Raulito Paras. 2 bank account, 7. Okay, so madaming mga bank accounts yung na-freeze. So napakadami ng mga na yun ha. Well, ito na yung support doon sa sinabi kanina ni Sangkay dyan na may mga na-freeze na asset na si former Speaker Martin at saka yung iba pa na mga kasali siguro. Property account at isang real estate property naman ang nakapangalan sa Golden Pheasant Holding Corporation, ang kumpanyang itinuturo ng 2 anonymous Senate witnesses na lumabas sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ka-joint account ni Romualdez sa ilang bank accounts nito ang asawa na si Congresswoman Yeda Romualdez at 2 anak na sina Maria Bella Gabriel at Yeda Marie Daniel. Ayon sa freeze order, may probable cause para sabihing related sa plunder, direct and indirect bribery at money laundering ang mga naturang assets. Kabilang sa mga basehan nito ang mga pagdinig sa Kongreso, ang testimonya ng mag-asawang Diskaya at mga referral ng Office of the Ombudsman sa AMLAC. Mananatili ang freeze order sa loob ng 20 days, saka muling magsasagawa ng hearing ang Court of Appeals kung kailangan ba itong i-modify, i-lift, o i-extend. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay. Okay, so natapos yung video, That is just a confirmation doon sa sa mga balita, na talagang na-freeze yung asset ni former speaker at saka yung mayroon pa palang iba. Okay, so ito, pinakahuli na video na siguro ito. So, interview ito kay, Teka lang ha. In this case, pwede na kami mag-request sa AMLA, lalo. At handa na naman ba kayo dito sa ating kaibigan at suki na mag-aanalisa ng mga kasalukuyang mga kaganapan, political analyst and once dropout, Ronald Llamas. Ikaw lang ang dropout na pinagyayabang mo. Okay, so si political analyst Ronald Llamas, so yung mga Duterte aligned vloggers dito ay parang hindi siya medyo gusto, kasi nga syempre kaiba sila So, baka magalit sa atin yung mga Banateros brothers. So, hindi, lang to pag-analyze. Kasi totoo naman, di ba? Magkaiba naman talaga kayo ng mga paniniwala, prinsipyo. So, ibang estilo naman yung inaano natin dito, para ma-clear lang yung parang ibang ito.
mo yung pagka-dropout mo, ha? Of course. Because you're the most in-demand dropout of all. Wow, okay. So, sa impeachment naman ni VP Sara, ano ang nakikita natin? Nagugulat ba ang madlang people? 6.7 billion pesos pala ang pinag-uusapan kasi nung una 160 million pesos lang, 'di ba, sa kanyang confidential funds. Well, yung iba kasi So bago natin sila pakinggan na hindi na tayo mag-interrupt siguro. So ito parang na na ilalabas na naman yung 6.7 billion. So yun nga, kailangan dito siguro sabihin ni Ma'am Corina Sanchez na ito ay bank transactions, may inflows, may outflows, and then it is span of 20 or 18 years to 20 years kasi 2007 hanggang 2025. So hindi mo pwedeng basta-basta gamitin, 'di ba? Yung ganong figure na 6 billion without explaining kung ano 'yun kasi parang ano 'yun. In short, parang nagiging publicly humiliating, nagiging trial by publicity, 'di ba? Ito direkta natin itong kino-confront, no? Pero once na nag-start na sila, siguro hindi na tayo mag-interrupt kasi wala na rin talaga tayong oras. pinag-uusapan, mabubuksan ba o hindi? No, dahil nga yung general rule, yung bank secrecy laws ay pwede lamang masuspend during impeachment, di ba? At ang sinasabi ng House, teka, itong proseso sa amin dito ay bahagi ng impeachment, hindi lang sa Senado, sa trial, no? So, in this case, pwede na kami mag-request sa AMLA, lalo na in relation dun sa SALN, na gusto namin makita na kung meron ba siyang hidden wealth na hindi kasama rito at kasama sa articles of impeachment. Na binabanata naman ng kampo ni Sara na fishing expedition. Eh ba't hindi nyo pa sinama doon sa articles of impeachment? Bakit ngayon nyo pa ilalabas yan o i-request? Kaya nga, nag-request sila ng TRO sa Supreme Court para patayin itong impeachment uli dahil nga dito sa fishing expedition, etc. etc. Sabi naman ng Kongreso, teka, ginagawa namin ito dahil ito yung nirequest o ibinaba sa amin ng Supreme Court batay dun sa iyong appeal, sa inyong motion sa Supreme Court na patayin yung impeachment last year. Tapos ngayon sisisihin mo kami, hindi naman sa amin nanggaling ito. Nanggaling ito sa Supreme Court based sa iyong motion. No? Kaya nandito tayo ngayon at yung unang hearing, si Madriaga ang humarap. At medyo na-burst yung bubble ni Vice President Sara na sabi niya, di ko kilala yan, absolutely, never ko pa na-meet yan. At the very least, napatunayan ni Madriaga, teka, kilala ako. Nag-meet na kami. No? Ibang usapin pa yung mga sinabi niya. Pero naniniwala ka na talagang may relasyon, I mean, they more than know each other. Yes. Vice President Duterte at Madriaga. Yes, yun ang pinatunayan ni Madriaga. Doon siya lamang. Ngayon, yung kanyang mga sinabi, doon na yan sa Senate, as a court. No? Yung doon na yan pag-uusapan. Dahil probable cause lang naman yung Justice Committee. Hindi naman dyan pag-uusapan yung laman. Yung sinabi niya. So, pero compelling na yan. Lalo na ngayon. Dahil ngayon, yung mga sinasabi ni Senator Trillanes at saka former Deputy Ombudsman Carandang for several years na, ngayon, nakita natin na, oops, totoo nga, na hindi lang daan-daang milyon, bilyon yun na sa bank account ni Vice President Sara at ng kanyang asawa na dapat sana ay nakalagay sa SALN. No? Dahil nakalagay sa SALN ni Sara ay 80 million or 800 million. I'm not sure. No? Basta yun yung malayo sa 6.7. 6.77. But why would they use their own bank accounts to traffic that much money? Yeah. Ang sabi ng iba, baka ang tingin nila ay impunity. Na never sila makakasuhan ng ganito. Katulad din ng tingin ni Digong, never siya madadala sa ICC. Diba? Yun yung hubris Yun yung ibig sabihin ng impunity na untouchable ka. Which you think also explains Mary Grace. Okay, so mga kababayan, no, so kailangan natin ito tapusin, although pinakita natin, so we have shown the different angles, different sides
ng mga ibang mga balita, mga ibang vloggers para ipakita sa inyo paano pagtimbangin. Diba? So ito, sana, kasi malulobat siguro tayo dito. Maganda yung contribute dito ni Corina kay political analyst Llamas, no? Kaya lang, wala tayong kuryente dito. So, this is our third episode. So, I don't know if kaya pa natin itong i-upload. So, titingnan lang natin, So, hanggang dito muna. Sayang, maganda yung video. Kaya lang, wala. Na lang yung battery ko dito. Mga 25% na lang. Hindi na ito kakasya or hindi na ito kakayanin. Sige, we should at least conclude muna, no? See you next, next video. Sige.